Akala nyo madaling mag-produce ng video. Mahirap po siya. Pero minsan, we have to sacrifice or main job na para lang makapag-produce. Kasi dito ko masaya eh. Hey, what's up guys? This is Jonathan Rabuda. You're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrate the beauty of life. Now, if you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button, yung bell notification na nasa kabila, and para ma-notify din kayo moving forward sa mga upload ko. So, marami kayong matututunan about life and about dun sa mga buhay ko na relatable para sa inyo, na I'm pretty sure na kaya kayo nag-subscribe sa mga subscribers ko, nakaka-relate kayo sa buhay ko na worth din siyang i-subscribe. So thank you so much guys. Now for this video, December 11 na ngayon, and it's my end day. It's my last day for my 12 days of Christmas challenge. And I think I have to create a gratitude video. Kasi palapit na ang 2018 and in few days from now, mag-i-end na 2017, and it's time for me to look back doon sa mga nangyayari na mga maliliit o malalaki mga bagay na dapat ipagpasalamat. Unang-una sa taas, maraming salamat dahil despite of all those small challenges na na-conquer ko in this past 12 months, marami din ako natutunan doon, and thank you at mas napatatag ako. So sa mga subscribers ko at sa mga nanonood ko, kahit sa isang video meron man yung 20 views or meron man yung kahit pinagpuyatan ko at pinaghirapan kong i-edit at saka i-film yan, thankful ako na kahit 20 man yan kayong 20 or 30, 50 man yun kayong nanonood, nag-spend kayo ng few hour or few minutes para panoorin yung video ko. Imagine nyo na lang na, di ba, 50 or 60 kayo or 10 man lang kayo na nag-view sa video ko, na nasa loob kayo ng room at magsasalita ko in front of them. Kaya ko ba? Yun yung thankful ako na I have to appreciate na kahit maliit at kukonti lang kayo, tao pa rin kayo na nanonood sa akin and nag-spare ng time para panoorin. Thank you so much guys. Thank you talaga. Maraming salamat. And then, hindi ko naman makukontinue to kung walang mga positive at saka constructive criticism na coming from you guys. And I'm pretty sure na ginawa niyo lang din naman yan para din sa ikabubuti. Kaya kaka-grow ko sa channel ko. Thank you so much. Maraming salamat talaga. I am so thankful also sa bukod sa taas sa inyo, sa mga tao na nakasalamuha ko. Thank you so much to Susan, sa mga lahat sa YouTube people na alam mo yun, na-appreciate yung effort namin ng mga small YouTube, naiyak naman ako, ng mga small YouTubers na especially nung YouTube Space Pop-Up Manila na parang nakapag-shoot ako doon for how many hours with the crew, and I really appreciate it. Thank you so much YouTube, Susan, and to your team na sana mas patuloy kayong sumuporta sa amin ng mga creator, lalo na yung mga creative talaga at mga may passion para sa ganitong platform. Thank you so much at sa support. And also, I just want to give thanks also sa mga tao na nagpapalakas sa akin. So, William Pombo, with the span of 2017, nandyan ka. You were my talagang you were there the entire 2017 to support my passion. Like, you were there na naging creative writer ka for me. Kung may mga challenges ako na dapat gawin, na ikaw ang nagsusulat for me. And also, helping me to have this camera. Maraming salamat talagang. Alam mo, nagtiwala sa akin na, alam mo, pautangin kita, Tansho, para lang ma-produce mo yung gear na gusto mo para makapag-create ka ng content na para sa inyo. So maraming salamat talaga. And then, yun, maraming salamat. Tapos, alam mo, minsan na kahit down ako or kahit you're still there to listen me na, okay, mas maganda, mas pa rin. Suportahan kita dahil dyan ka masaya. And also to my managers na supportive, like
yung si Belle na talagang sumali ako sa isang challenge wherein I have to cross-dress. Talagang supportive talaga siya at alam mo yun, na-appreciate ko lahat ng mga support na kahit maliit man yan at naramdaman ko yun, na-appreciate ko at hindi ko yung makakalimutan kasi part of, hindi na yun mabubura sa ano, sa ano, yung the entire taon na 2017. And maraming salamat sa mga naniniwala na kahit alam mo yung for the span of 1 year, nakapag-produce ako ng mga nakakatuwa, mga loko-lokong video. Minsan nag-hit, minsan hindi. Nakaka-down siya, pero by doing it because of passion, masaya ako. And then I was able to meet a lot of random people na ayoko pero nag-emotional ako kasi akala nyo madaling mag-produce ng video. Mahirap po siya, pero minsan we have to sacrifice our main job na para lang makaproduce kasi dito ko masaya sharing and uploading and also showing who we are as a YouTuber in front of the camera is masaya siya. And it define who I am as a creative person. Naging lang ako, medyo, kasi mag-end na yung 2017 and then start na yung 2018 and I don't know what's my journey. Well, producing a short span of video, like, nag-site ako in front of you, tapos i-edit ko to, mag-set up lang live. Nakikita nyo lang kasi is yung the final product, pero nakakatuwa. You didn't even appreciate it, pero behind the content na nakakatuwa or masaya or perfect siyang nagawa is the effort na mag-set up ng camera, magtimpla ng shots, magtimpla ng lights, mag-edit, kukuha ng mga music na pwedeng i-background or sobrang mahirap siya pero mas pinipili ko yung gawin kasi it defines me as a creative person. I was able to share my creativity in front of you na alam mo yung parang baliw kasi college pa lang ako, wala pang YouTube, mahilig na ako mag-video. Those were the days na gumagamit pa ako ng N70. Gusto ko talagang nag-video, gusto ko talagang makapag-create ng moving pictures. Gusto ko yung mas-share yung story ko na nag-move, na rigid yung storytelling, ganun. Tapos, innate na sa akin yung paging maraming naisip, yung minsan baliw-baliw yung mga pumapasok sa utak ko na gusto i-produce. Pero, because of the scarce resources, time, financial, yun yung nakapag-hides para makapag-produce ng quality at nakakatuwang content. But, little by little, within the span of 1 year, I was able to have this camera, I was able to have this S8 Plus, I was able to travel and document it. Kahit medyo baliw-baliw yung mga content ko, but I know myself na pagdating ng panahon na pagtanda ko or kahit man lang sa huling hininga ko, my videos is always there. May mapapanood nyo at alam mo yun, and especially, lalo na yung mga travel, lalo yung mga experience ko, kailangan ko i-document yun kasi the history will not repeat itself. Kailangan mong mangyayari ngayon sa isang segundo, hindi na yung mauulit at dapat i-document mo yun kasi nangyayari yun at part of your life yun at gusto yun yung ginagawa ko na hindi naintindihan ng iba. Very thankful ako sa mga kamag-anak ko na nanonood sa Bohol. Thankful ako kasi nga kahit walang internet doon, alam mo yung alam nila kung anong nangyayari sa akin dahil sa mga picture or sa mga thumbnail na sinasend ko sa lakan, hindi nila napapanood yung content kasi walang internet doon. And grateful ako na nakalipat ako sa sarili kong dwelling for a span of 1 year na pinapangarap ko lang dati, pero at least nakalipat na ako and then I have my own laptop kahit pa konti na
I know that YouTube is not yet my cash cow today and I really have to work hard doon sa main job ko kasi that's the one that subsidize my financial expenses and expenditure for the entire month. And this YouTube is just only a hobby for me that also it will define who I am as a person, na at least motivated ako magtrabaho sa main job ko kasi at the end of the day meron akong gagawin at meron akong excited na gagawin kasi that's the other side of me. Kasi kung professional ako doon sa loob ng workplace ko, pagdating dito nagiging baliw ako in front of the camera, and that's the real me. Tapos yung ma-meet mo yung mga maraming tao, maraming random people na nakarecognize sa'yo, sobrang fulfilling siya. And then ma-meet mo yung mga event akong napupuntahan, like YouTube vloggers PH, like the year-end party. And then kahit alam nila kung kahit baliw-baliw ako, kasi alam kong baliw-baliw na talaga ako, medyo matigas din yung ulo ko kahit sa opisina. Alam ko na mga boss ko, masakit na yung utak sa akin, nahihirapan na sa kasi medyo pasaway ako. But because of YouTube, I was able to display myself na in front na kung sino talaga ako. Ayun. Maraming salamat guys. Ayaw dapat kasi talaga salita lang to in front of the camera, pero nag-i-emotional ako kasi looking back those few months ago na nilulook back mo lang yung mga matataas na YouTubers, and then nakakasama mo rin sila one time, nakikita mo sila na parang one of these days maging ako rin kayo, and then we have our own pathway kasi and it's how we create our own pathway then. So by looking them, maging motivated din ako. So yun, ano ba yun? Drama naman. Thank you so much guys. Ayoko dapat hindi ko expect, dapat hindi ganito yung gagawin kong video eh. Gusto ko parang montage lang, pero naiyak ako. Ayoko na mag-edit. Ito na, raw file ko na itong i-upload. Oh my god, anong oras na? Pasok pa pala ako. 5:90 mag-edit pa ako kasi upload ko to. Thank you guys. This has been John or Buddha. Celebrate life. Merry Christmas guys. Year end na. And I'm hoping the next year na dyan pa rin kayo. Maraming salamat guys. Ito ko fame na naman ako. Pero talagang hindi po ito parang ginawa ko para kasi nga feeling famous. Pero ina-appreciate ko lang kayo talaga. Sorry kung ganyan yung tingin nyo. Pero ginawa ko itong video para hindi magpapampam. Para lang magpasalamat. Yun lang. Sa mga taong hindi ko pa nabanggit, like yung mga kaibigan ko na naka-workmates ko na nanonood ng video talaga. Ilan mo yun, na-recognize ako sa office dahil sa mga video ko ito na parang, alam mo yun, minsan parang narinig nila yung boses ko because of this platform. So thank you so much. Sa team leader ko, Dayan, supportive din siya sa mga ganito. Alam niya kasi kung ano yung passion ko eh. Wala. This has been Jonathan Orbula. Thank you so much guys. Lasing ko na, dumidilim. Nag-iiba na yung kulay ng camera ko. Thank you. Bye-bye! Oh my God.